Another video, another new loan app po yung i-share ko po sa inyo na ito po ay downloadable sa Google Play Store. Yes, bagong-bago siya at bago lang din siya sa pandinig talaga natin. Which is itong si Peso Funny Online Cash Loan. Well, ito na nga, no, na-approve agad-agad ako. May instant loan offer agad siya sa akin. As first timer na offeran niya agad ako worth 3,000 pesos. Wow. And don't worry guys, not auto disbursement naman siya. We have the right to choose pa din po if gusto natin siyang i-loan since meron siyang loan offer sa atin. And of course, hindi naman siya ganun kadali na instant talaga na ibibigay agad nila sa atin yung ating approved instant loan offer. Of course, dadaan pa din po tayo sa kanilang application process which is, ito naman ay don't worry, everybody can apply kasi hindi naman siya nanghihingi ng kahit anong income proof na kahit tayo ay walang work and unemployed, housewife, student. So kahit nga i-declare natin na tayo ay employed, hindi pa rin naman sila nanghihingi ng kahit anong income proof. Well, dahil bago lang tong loan app na ito, ano nga ba yung dapat asahan natin dito? Well, before I start, disclaimer lang po muna tayo, no? This video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up before trying. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga itong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Kasi nakita ko lang kasi yung ads nito sa IG, loan up naman talaga yung pinopromote niya dito. So, kinlik ko yung install now. And then, nag-direct po siya sa Google Play Store. Meron siyang mga solicited reviews or mga kakaunting reviews to, no? And mataas daw yung ratings niya at kunting-kunti pa lang talaga nakapag-download. Dahil nga naman, last January of this year lang din naman siya na-release. Bagong-bago pa din talaga siya. Well, sabi niya dito, under na po siya kay Tanay Indians Lending and Credit Corporation. Ito po yung company na humahawak po kay Peso Funny or nagfa-fund po sa kanya. So, alam niyo naman, kapag mga bagong loan tinitingnan po muna natin sa SEC website, under sa list of recorded online lending platform kung ito po ba ay legit or licensed to operate. And then I found out nga po no na hindi siya nakaregister po doon under sa list of recorded online lending platform. Since loan up po, dapat nandun siya. Pero siguro bigyan natin ng chance kasi bago pa lang naman siya. So siguro sooner or later baka magre-register din siya doon. But for now, dahil bago pa nga, ako muna yung magta-try ha. Yan ha, sa mga bago pa lang dito. Kaya nyo po munang i-share ko sa inyo yung buong details para aware na agad kayo bago nyo pa man din subukan kung magustuhan nyo. Well, in-install ko po yung app and then dito guys, bubungad po agad sa atin yung kanilang privacy policy na in-agree ko na lang para mag-proceed ako kasi ang hirap kasi pag hindi mo in-agree, hindi tayo makakapasok sa application. And then dito po agad-agad, I need to input my mobile phone number and then click natin yung get code para mapadalhan po tayo ng OTP. Pero padala sa akin ng OTP ay si Happy Pera. So anyways, no, after po nito, we need to agree daw their data collection statement. O diba, nakakaloka. Kasi ito po ay kailangan nilang i-access sa setting po ng ating phone. So in-agree ko po siya for me na makapag-proceed. Then dito po no, nagpapautang daw po pala siya ng up to 50,000 pesos. Wow. Ito po yung maximum loan amount po na ino-offer po nila. But this is not guaranteed ha. Again, subject for evaluation po ito. So hindi ko napapatagilin. Click lang natin yung apply now. And then ang bubungad agad sa atin guys, yung kanilang ID information na po. And for you to have an idea guys, andito na lahat ng mga IDs na kailangan yung malaman. Meron tayong recommended ID type dyan. And then meron din tayong other option. So ito naman ay isa lang po ang hinihingi po nila dito. So pipili lang po tayo dyan. And then right after po nyan, pipicturean po natin. Pag makita nila na valid po yan, no, mag-auto capture po yung ating ID details including the full name, ID number, and then date of birth. Kapag okay yan and tama naman po yan, isubmit lang natin. And then that is followed by our self-verification. No? Magsa-selfie lang po tayo dito. Then after po nyan, this is followed by the personal information na po that include the education, marital status, number of credit cards, email, gender, addresses po natin at ano daw yung loan purpose po natin. And then dito sa baba, no, so no need naman na i-fill up siya pero sabihin ko na rin, which is itong mga alternate phone number, Facebook account at Viber account. Ayaw natin na magbigay ng mga ganitong mga details, di ba? Kasi account natin yun eh. But anyways, optional naman siya so hindi kailangan fill upan at huwag nyo nang fill upan. So after po nito is the work information na po. So dito ilalagay lang natin yung ating company address, income details, and under po ng profession, ito po yung mga tinatanggap nila. Diyan sila students, si unemployed, si housewife, si freelance, and of course employed individuals. And for me, I choose unemployed lang. And kahit unemployed naman kasi ang piliin ko, kailangan ko pa rin mag-provide ng company details, income details, unemployed na yon. So anyways, kahit ano naman i-provide mo dito eh. Pero ang maganda kasi dito, hindi naman sila nanghihingi ng income document
document or income proof. So after po pala natin yan ma-fill up, move on tayo sa next, which is the emergency contacts na po yung nire-require nila or the character references po ito. 5 po yung hinihingi nila at hindi naman tayo maghihirap mag-fill up dito kasi po magdadirect po siya sa ating phone book list kasi may access nga po sila, 'di ba? After po pala nito natin ma-fill up, withdrawal information naman po yung hinihingi po nila. So dito po dinidisburse kung willing tayong mag-loan po sa approved loan amount po na ibibigay nila sa atin. So either e-wallet lang po at bank account po yung kailangan po natin i-provide dito, pero ako po pinili ko e-wallet lang, and ito po yung mga e-wallets po na available, and ang pinili ko po dito ay si GCash, and then finilapan ko lang po yung mga details ko dito. And then after po nito, no, sinabit ko na lahat, and then agad-agad po may instant loan offer agad ako po dito ng 3,000 pesos. Wow. Don't worry, lahat naman na kailangan yung malaman sa loan amount na ito is malalaman nyo po dito. Ito yung pinaka-exciting part is, so meron po silang binigay sa akin na multiple term option na 2 periods at saka 3 periods. So ito pong 2 periods yung pinili ko kasi alam niyo naman kapag ganitong mga loan gusto ko mabilis lang mabayaran or short term lang. Well, kita-kita ko naman na din agad na from the moment that I'm trying this loan is 7 days to pay lang siya from today. And then kita-kita ko na rin naman kung magkano yung repayment amount ko. So 3,000 ang loan amount, ang babayaran ko daw is 3,415 pesos. Laki, diba? So 415 yung kita nila sa akin or tutubuin nila sa akin. So that is 13.83% of my loan amount. So interest rate lang yun, Pero ang tanong dito, buo ba natin siyang matatanggap? Well, ito na nga yung kasagutan sa lahat ng katanungan natin, So dahil 2 terms yung pinili ko, so automatically daw ma-waive or hindi ko na kailangan bayaran yung schedule 2. Parang wala rin namang kwenta kasi 5 pesos lang. Then sa June ko pa babayaran, kumusta naman yun? So ma-waive siya kapag on time daw ako magbabayad sa repayment 1 or sa schedule 1. So tinotal ko lahat yan, yung principal plus interest rate. Lumalabas nga po na 3,450. At nakamute na naman natin yan kanina na lumalabas din na 13.83% nga po yung kanyang interest rate. Well, ito na nga yung gusto nating malaman kung buo siyang matatanggap. Well, baba tayo, So dito sa baba guys, may nakalagay dyan, upfront service fee minus 750. So kapag ganito po, binabawas po siya sa loan amount. 3,000 minus 750 pesos, ang ma-receive ko na lang is 2,250. Well, atong upfront service fee po kasi na 750, lumalabas kasi na 25% of my loan amount po. Yun po yung binabawas nila. 25% again. So kung i-add natin yung interest rate na kinumpute natin kanina na may 13.83%, so 25 plus 13.83%, lumalabas na 38.83% of my loan amount. Pinaka-effective interest rate na to ito yung kikitain nila sa akin. Though may matatanggap ako na 2,250, pero what do you think? Enough ba yon para tanggapin ko yung kanilang loan offer? Sa tingin nyo, makatarungan na itong 7 days to pay lang siya, and then hindi buong matatanggap, napakataas ng effective interest rate? Well, kung ako'y tatanungin nyo, hindi ko siya bet at hindi ko siya marirecommend because of the high interest rate, short-term period lang, and then hindi siya buong matatanggap. Pero wala akong magagawa guys kung gusto nyo pa rin siyang itry or mangutang dito. Pero for me guys, hindi ko siya nakikita na nakakatulong talaga. Sa akin lang naman yon. Again, pag-isipan yung mabuti if ever gusto nyo pa din itry ito. At least nabigyan ko kayo ng heads up. May idea na kayo about this loan up, and it's up to you still. Well, anyways, baka may nakapag-try na dito kay Peso Funny Loan Up. Paki-comment down below naman po yung experiences nyo para aware din po yung iba nating viewers. So don't worry, lagi naman po ako mag-update sa kaya dapat po nakasubscribe po kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified po kayo. So yun lamang po, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!